I wish to raise questions to Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, at sa lahat ng membro ng squad. Pwede mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayanan. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pagitan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko pong mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung tatlo na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV nga nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung tatlo. Mamaya, babalik na yung 7 na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na doon. Tapos pang 7, pasok na yung 7. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sirak kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Dahil Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak po. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari?
yung isang pulis pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa pito, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo ako plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na doon sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Celda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, sabay, ganun yung baril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan na 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po. Magkaparehas lang ang putok nila sa Silda City at saka Silda Ono. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng 2 putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung 2 eh. Pag hinto dito kami, hinto na po dun sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yun sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril lang dito sa paa niya,
Pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril dun sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? dalawa kasing hawak niya eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam na namin na sunod na yung si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos sub-jail. Yatay. Yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa listahan ni Mayor Duterte yun eh. Nasa listahan. Oh, sinabi na yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kaya alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos sub-jail. Sino yung city jail. kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboyog Colony. Tapos Ano yun? Pakiulit mo? Aboyog Colony. Aboy Colony. So may napatay din sa kolonya, Oo. may napatay din sa Aboy Colony. Hindi. Aboyog Colony. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboyog Colony o kolonya. Aboyog. Aboyog Colony. Oo. Ilan ang napatay dun sa Aboyog Colony? Yung balita doon, pang dalawa yata yung sa balita ng Miss TV. Dalawa. Oo. Tapos sa BJMP, isa. Si Isa. Intoy. Bago si Mayor. O, yung pangyayari dun sa Aboyog at saka dun sa BJMP, yun ang dahilan. Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor. Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor dun sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba dun sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor dun sa pag-uusap nyo? Naman siya basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At Dahil- ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Luistro.